Kaibigan, sa oras na ito, narito na naman tayo upang talakayin ang ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. Ito'y nagbibigay ng kapurihan at pagsamba sa kanyang banal na pangalan. Dalangin ko na ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa pamamagitan ng kanyang biyaya at habag. Patuloy nating sinasamba ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita at nararanasan natin ang kanyang patuloy na gabay. Pataas ang antas ng ating pamumuhay espiritual bilang isang Kristiyano sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Lalo tayong lumalakas sa pananampalataya. Kaya huwag kang bibitaw, kaibigan, sa pagsusubaybay sa programang Oras ng Pag-aaral sa pamamagitan ng Hope Channel North Philippines. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Pinabati kong lahat ng mga kaibigan natin sa Infanta Quezon, Mabuhay Central Laguna, Misamis Oriental, sa May Silang Cavite, Madlandungan, Calawag Quezon Church, Tabuk Kalinga Apayao, sa may NTTC Taguig, NOB Subig Zambales, UMG Kogyo, Kalitlitan, Umingan, Pangasinan, sa may Tel Aviv, malayong lugar ito, Israel, Japan, Odessa, Texas, USA, Rome, Italy at mga iba pa. At salamat sa mga nagbabahagi at nagsusulat dyan sa comment section at pagpurihin ang ating Panginoon Diyos at nagsishare kayo at mas maraming nabibiyaan dito sa ating programang Oras ng Pag-aaral at dalangin namin dito sa studio na palakasin kayo ng ating Panginoong Diyos. Ang ating mga kasama dito sa studio ay walang iba kundi ating magigiting na mga kaibigan at manggagawa. Ang una dito ay ang ating pastor na si Pastor Lowell Dumukmat. Siya po ang ating dean sa School of Theology, Adventist University of the Philippines. Kumusta kayo, Pastor Lowell? Magandang araw, Pastor Ray. Ako po ulit ay nagpapasalamat sa pagkakataon ng oras ng pag-aaral upang makipag-aral po sa inyo, aming pong mga tagapakinig. Inaanyayahan ko po kayo na dalawin po natin ang ating Adventist University of the Philippines. Kapag kayo po ay nag-away sa bandang Tagaytay o yan sa Santa Rosa, punta po tayo doon at tignan po natin ang ating universidad. Wow. Ang pangalawang mga kasama natin sa studio ay si Pastor Abraham Del Rosario. Siya po ang ating director ng ating publishing dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Abe? Kumusta, Pastor Ray at Pastor Lowell? At kay buti na naman ng Diyos na tayo ay magkakasama, mga kapatid, na talakayin ng ating leksyon ngayong week na ito. At huwag niyong kalimutan na maging kabahagi parati kayo sa gawain, lalong-lalo na sa global distribution ng Missionary Book of the Year, itong The Great Controversy. Sharing Literature, Saving Lives, mga kapatid. So, pagkakataon na niyo ito na basahin ang nilalaman nito sapagkat malalaman ninyo ang kasaysayan ng ating iglesia mula nung unang panahon hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Sa pagitan ng The Great Controversy, nasabi ng isang writer that Jesus is gonna win. So, ngayon mga minamahal ay hindi lang sa spiritual na dapat tayong malusog, maging din sa physical. Kaya po ay mag-subscribe na kayo ng Health and Home magazine or book bow sapagkat mauubusan kayo ng kopya nito. At nag-aagawan ang mga tao at mga kaibigan natin dyan sa labas na makabili ng Health and Home book bound. Ito ay aalagaan ng inyong pamilya sa buhay, kalusugan at maging sa inyong pananampalataya. Sa ating pagpapatuloy, nais kitang aniyahan, kaibigan, sa maikling panalangin. O Panginoong Diyos, narito ang iyong mga anak at pag-aaralan ang iyong mga banal na salita. Magsalita kayo sa amin, Panginoong Diyos, at kalooban kami ng banal na Espiritu upang ang karunungan ng langit ay aming maranasan at sa aming pag-aaral. Pagpalain ng bawat isa. Patawarin kami, Panginoong Diyos, sa aming mga kasalanan. Ito'y hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang ating pangpitong paksana tayo sa ating pag-aaral sa leksyon o temang ang tunggalian, kaibigan, ay ang pamagat ngayong linggo ay pinasigla ng pag-asa.
At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Isaiah 25 verse 9. Ito ang sinasabi, at sasabihin sa araw na iyon, ito'y ating Diyos. Hinihintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon. Ating hinihintay siya. Tayo ay matuwa at magalak sa kanyang pagliligtas. Napakaganda ang ating pag-aaralan ngayong linggo sapagkat may 3 punto lang upang mabuo ang ating leksyon, kaibigan. Una dito ay embracing His promise, examining His prophecies. At ang pangatlo ay evaluating our personal life. Kaya ang pagpapasigla ng pag-asa ay 3 punto lamang. Yakapin natin ang kanyang pangako. Ipapaliwanag sa atin ni Pastor Luel kung anong ibig sabihin nito. Pastor Luel. Ano ba ang pangako ng Panginoon sa atin? Ano po? Dito sa ating leksyon, kung ating pong sinusundan, nagbigay po dito ng statistics. Yan, napakaganda po. Ang pangako po na pangalawang pagdating ng ating Panginoon, sabi dito, bawat isang bersikulo, isa sa bawat 25 bersikulo sa Bagong Tipan. At sa 27 mga aklat sa Bagong Tipan, 23 na mga books po sa New Testament ang tumutukoy, direct na tumutukoy po dito sa second coming ng ating Panginoon. Noong nakaraang linggo, ating pong pinag-aralan ang 2 saksi, di po ba? Siya ang Old at saka New Testament ng ating Panginoon. At may mga pagkakataon na itong 2 saksi nung panahon ng French Revolution ay napatay. Pero binuhay din ito ng ating Panginoon at naging laganap ang pagpapahayag ng magandang balita. At isa sa magandang balitang ito ay yung second coming ng ating Panginoon. Amen. Mamaya itatalakayin, kasi itutuloy yung kwento. Napakaganda yung i-discuss mamaya ni Pastor Abe. Pero ating pong tignan kasi from 1798 onward niyan, di ba? Yung 2 saksi doon sa Revelation 11 ay kinuha ng Panginoon doon sa langit. At ibig sabihin, nagkaroon na ng malawakang paghahayag ng salita ng Panginoon. Pero kung ating pong mapapansin, ang background po noon, kasi ang mga tao noon, mga Kristiyano, ay hindi sila naniniwala na darating ang Panginoon in the near future. Kasi sila po ay naniniwala na pabuti at pabuti ang tao. Ang generation ay becoming good until such time na ma-reach yung tinatawag natin na 1,000 years of peace and prosperity. At after noon, darating ang ating Panginoon. Tinatawag po yan na post-millennialism. Yan. At meron ding ibang mga Kristiyano noon na sabi nila, hindi literal kasi may yung binabanggit dyan sa Apokalipsis na 1,000 taon. Yan lamang ay isang sektor lang noon yan na kasaysayan ng Kristyanismo. Ang tinatawag naman natin yan na amillennialism. Yan. Pero kung ating titignan, totoo nga ba yung sinasabi ng karamihan na pabuti? Yung history, kasaysayan ng tao ay becoming good. Ano po ba ang sinasabi dito sa Biblia? Siguro unahin nating basahin yung binabanggit ni Apostol Pablo na isang propesiya tungkol sa kahuli-huli ang panahon dito sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. Ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa buti, mga taksil, maditigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, sa halip na mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. So binabanggit pa ng Apostol Pablo, mga kapatid, na kung titingnan natin ang morality ng tao ay
pasama ng pasama. Mhm. So, mali yung sinasabi ng mga post-millennialists na pabuti ng pabuti ang sangkatauhan. Mhm. Kung ating ding titignan, di ba, dito sa ating advance sa teknolohiya, sa edukasyon, napakataas na ng edukasyon, ng larangan ng edukasyon. Pero ano pong nangyayari? May mga threat of annihilation kasi may threat of war. At hindi na lang atomic warfare yan, kundi nuclear. Nuclear Na war. siya ang mag-annihilate dito sa tao. Subalit mga kapatid, ang Biblia pala ay nagbibigay ng pag-asa. Hindi pala darating yung panahon na guguho o matutunaw yung ating mundo. Mhm. Kundi ang Biblia ay sinabi niya, darating muli ang Panginoon na siya ang magbabago. Noong nakaraang leksyon, kapag kayo po ay nakikinig, di ba, nabanggit to ni Pastor Abe yung sabi ng mga ibang mga tao na wala naman silang ginagawang masama. Moral naman, mabuti naman ang kanilang ginagawa. Pero nakalimutan nila na tayo pala ay sinful yung ating nature. Makasalanan pala tayo. Mhm. Ngayon, magtatatag ng Panginoon sa kanyang pagdating ng kaharian na yan ay pawang kabanalan at wala ng kasamaan. Yeah. Pero sa Biblia, sinasabi niya dito, paano ba ang pagdating ng ating Panginoon? Di ba, maalala natin, Pastor Abe, yung maalagad noon sa Bundok Olibo, sila tinitigyan yung kalangitan noong ang Panginoon ay pataas ng pataas hanggang siya na ay nawala. Ano ba ang binabanggit noon ng yung dalawang yung anghel, Dalawang anghel. sa imahin ng dalawang tao na binanggit sa mga alagad? Dito po ay sa Gawa, Kapitulo 1, 9 hanggang 11. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang sila'y nakatingin, dinala siya sa itaas at siya'y ikinubli ng ulap sa kanilang mga paningin. Samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo, biglang may dalawang lalaki na tumayo sa tabi nila na may puting damit na nagsasabi, "Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit." O ito ang binanggit kasi nga naman ay meron na silang emotional feeling kasi ang kanilang Panginoon ay mawawalan sa kanila. Pero sabi ng mga anghel, darating muli siya. Totoo yung kanyang promise doon sa Juan 14 verses 1 to 3. At katulad ng pagkakita ninyo, siya ay darating. Kaya ibig sabihin literal, hindi po spiritual. Ano po ang tinuturo ng Biblia tungkol sa second coming ng ating Panginoon? Ano pa ang pinutukoy ng Biblia tungkol dito sa Apokalipsis 1:7? Tingnan ninyo, siya'y dumarating na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata at ng mga umulos sa kaniya. At ang lahat ng mga lipi sa lupa ay tatangis dahil sa kanya. Gayun nga, Amen. Sabi ng teksto, makikita siya ng bawat mata. Nung nakarang araw, pinapag-usapan namin sa aking klase at tanong ng isang estudyante, di ba bilog ang mundo? Paano makikita lahat? Kasi kapag nandito ka sa ibabaw, dito ang direksyon ng pagdating ng Panginoon, nandito ka sa ilalim, hindi mo siya makikita. Ang akin na lang sagot ay walang imposible yan sa Panginoon. Kung yun ang sinabi ng Panginoon, He will do it, not every eye, sa dinuman, nasaan ka man po dito sa mundo, ay makikita mo katulad po ng sinabi ng ating teksto. Isa pa, sabi dito, makikita rin ng mga tao, sabi dito, na yung nag-persecute, yung nagpako sa kanya noon sa cross. Yan. So, tinutukoy dito sa teksto na meron palang resurrection. Merong special na resurrection yung mga nagpako noon sa Panginoon. Kasi noon, pinako nila ang inosenteng Jesus sa cross. Ngayon, makikita nila na yung Jesus na pinako nila ay siya palang hari. Siya palang hari. Ang next na tanong ay, kasi literal, ang pagdating ng Panginoon, ito ay makikita, ito ay visible. Mapapakinggan ba ng tao? Ito po ay matutunghayan sa Matthew 24:31. Isusugo niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa 4 na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Sabi po, isusugo niya ang kanyang mga anghel
na may malakas na tunog ng trompeta. So, ibig sabihin pala ito ay hindi lihim. Hindi po lihim na sekreto ang pagdating ng Panginoon. Oo. Kasi sabi dito, malakas. Ito na siguro yung pinakamalakas na event na maranasan po natin dito sa balat ng lupa, itong pagdating ng ating Panginoon. Isang trompeta na nga lang, napalakas na. Ito pa, trompeta ng mga anghel. Sabi sa wikang Grego, megaphone. Loud, very loud voice. Kaya lahat po ay mapapakinggan ang pagdating ng ating Panginoon. At sabi pa dito sa next po na ating babasahin, ito po ay glorious return. Dito po sa Tito 2:13. Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yan. Tinatawag pala yung pangalawang pagdating ng ating Panginoon na mapalad na pag-asa. So ang ating pong pag-asa ay hindi po ito nakaangkor sa ating kapwa tao. Hindi po ito nakaangkor sa teknolohiya. Kasi katulad ng basa natin, pasama ng pasama. In our present civilization po, ay nandyan ang threat of extinction due to threats of war sa iba't ibang mga bansa natin. At tinutukoy dito ng ating pag-asa ay yung pagdating ng ating Panginoon. Hindi na po siya may papanganak na bilang isang tao, kundi darating po siya katulad ng mga nabasa natin na bilang hari para sa kanyang mga anak na nampalataya sa kanya. Wow, napakaganda. Ito'y i-embrace natin ang pangako ng Panginoong ito na siya'y darating, na huwag tayong maglumihanan, huwag tayong mabalisa sapagkat ipinako ng Panginoon Diyos, pinangako niya. Kung paano ang Panginoong Jesus ay nagpakita dito sa lupa, nabuhay dito sa lupa, naipanganak dito sa lupa, literal na nahawakan nila, literal na narinig nila, literal na nakita nila, na umalis mula sa lupa, papunta sa langit. Ganon din ang kanyang pagbating. Sabi ni Pastor, yung megaphone. Ibig sabihin, marinig lang lahat ng mga malakas. May tainga. Makikita nila. So walang sikreto ito. Kanyang pagdating. Napakahirap nito kung hindi tayo handa. Kaya kailangan maghanda-handa tayo dito sa pangako ng ating Panginoong Hesus. Kasi kung hindi siya darating, walang kwenta lahat ng mga bagay na ito. Parang ito'y gumawa ka ng bahay na walang inidoro. Hindi kompleto. Hindi magiging masaya. Kaya ang pinakamasaya sa lahat, sabi ni Pastor kanina, ay glorious. Yung blessed day. Ito yung mapalad. May kaluwalhatian. Makikita mo yan. Kaya yung mga patay ngayon, hindi lang tinutugtugan. Tinutugtugan mo yung mga patay ngayon. Yung buhay naman ay mas lalo. Ay mas lalo nang tutugtugan ng Panginoon Diyos sa mga buhay. Kasi may trompeta ng langit, Pastor, no? Kaya ngayon, tutugtugan mo yung mga patay. Palibing. Pero ang Panginoon Diyos, ang kanyang pagtugtog ay yung mga namatay sa kanya. Yung mga bububuhay. May trompeta. Oo, may trompeta. Kaya mabuti pala yung mamamatay na mas maaga. Dahil pagdating ng Panginoong Jesus. Kung, sabi dito, tayo ay namatay kay Kristo. Yun ang pangako niya doon sa 2 Thessalonians. At ang kanyang pagdating ay saan tayo makikita? Dito sa 2 Thessalonians, Pastor, sinasabi niya dito. 2 Thessalonians 4:17 to 13 to 17, sinasabi niya dito na sa 16, sabi dito, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, si Kristo ito, na may sigaw, may tinig ng arkanghel, na may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayo nabubuhay, natitira ay aagawin kasama nila saan? Sa mga ulap, upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, at sa mga gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Saan tayo makikita, Pastor? Hindi nila dito sa lupa, Diyan sa papawirin. At ang bubuhay ng Panginoon Diyos, hindi lahat. Ay, huwag na tayong
mag-ibanghelyo, Pastor. Ano? Mhm. Kung bubuhayin lahat pala ng mga tao. Pero ang bubuhayin niya rito ay yung mga namatay kay Kristo. Yan ang sinabi niya sa verse 16. Yung mga namatay kay Kristo. Kaya kaibigan, hindi ka naman tatawagin ng Panginoong Jesus na namatay kay Kristo kung hindi ka muna mabubuhay kay Kristo. Mabuhay ka muna kay Kristo. Pagkatapos huwag naman mamamatay agad. Kung lahat ng mga namatay na nabuhay kay Kristo, yan ang tatawaging nabuhay o namatay kay Kristo. Yan ang pangakuan niyang tutrumpetahan pagdating ng panahon. Ano, Yeah. Maganda yan. malaking pangako ng Panginoong Diyos ito na yayakapin natin para ang bawat isa ay makakasama sa kanyang langit na bayan. Yan pangako niya, Pastor. Yeah. Sabihin ka, Pastor Ravi. Napakaliwanag ang pagpapaliwanag ng ating kaibigang profesor ng Oo. Adventist University. Ito yung panahon na wawakasan na ng Diyos ang karamdaman, wawakasan na ng Diyos ang paghihirap, ang kamatayan, ang kaguluhan, ang mga hidwaan ng mga bansa. Mawawala na yan. Ito'y mapapalitan ng tinatawag na kapayapaan, kaligayahan, at walang hanggang pakikisama natin sa Panginoon. Kikita natin yung kalwalhatian ng Diyos doon sa langit na bayan, Pastor Ray. Hindi pa pala paganda ng paganda ang buhay natin. Sabi ni Pastor, yung hula, pasama ng pasama. Oo. Kaya huwag nating aasahang paganda ng paganda ang buhay natin. Pasama ng pasama. Pero tayo ay may pag-ibig sa Diyos, pagtitiwala sa Diyos. Kantahan natin ang ating kahirapan upang maalay ang ating paghihirap dito sa lupa. Sa pangalawang punto ay pagkatapos na embracing His promise, pangalawang punto ay examining His prophecies. Pag-aralan natin ang mga hula. Pastor Abe, anong ibig sabihin nito? Ito yung panahon na nag-aral ang sinaunang pioneer ng Advent movement, si William Miller. At tama yung kanyang mga itinalang mga petsa, no? Kaya lang yung application, yung understanding niya sa Daniel 8 verse 14 na unto 2,300 days then shall the sanctuary be cleansed. So talagang lahat sila ay pinag-aralan ang Biblia. Ang basihan ng pag-aaral nila ay Biblia sa Biblia o talata sa talata. At makikita natin yun, yung masinop na pag-aaral na ginawa nila. Pero sisipi tayo ng isang talata, Pastor Ray, sa Isaiah 29 verses 9 and 10. Titignan natin kung tama nga yung pamamaraan ni William Miller. Kayo'y matigilan at matuliro. Kayo'y magpakabulag at maging bulag. Magpakalasing ngunit hindi sa alak. Sumuray ngunit hindi matapang na alak, sapagkat ibinuhos ng Panginoon sa inyo ang espiritu ng mahimbing na pagkatulog at ipinikit ang iyong mga mata, kayong mga propeta, at tinakpan ang iyong mga ulo, kayong mga tagakita. Sa Proverbs 8 verse 9. Sa kanya na nakakaunawa ay pawang makatwiran at wasto sa kanila na nakakatagpo ng kaalaman. So ito yung mga evidences na nung unang panahon may pamamaraan sila. Nandyan din yung John 16:13, 2 Peter chapter 1, 19:21 na ang pagpapaliwanag o pag-interpret ng Biblia ay talata for talata. Yun ang basis lang ni William Miller. Dito, tinuro din niya na yung mga symbolism katulad ng hayop. Ito ay sumisimbolo sa mga hari at mga kaharian. Pakibasa mo, Pastor Ray, sa Daniel 7, verse 17 to 23. At least may background ng ating mga kapatid. Ang apat na malaking halimaw na ito ay apat na hari na lilitaw mula sa lupa. Ganito ang kanyang sinabi: ang ikaapat na halimaw ay magiging ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa na magiging kaiba sa lahat ng kaharian at sasakmalin nito ang buong lupa. Yuyukuran ito at palugluray-lurayin. Okay, napakaliwanag, ano? Yung hayop dito ay simbolo ng mga hari at mga kaharian. Yung hangin ay ito ay sumisimbolo sa pagkawasak o kaya'y kahirapan. Sa Jeremiah 49 verse 36. Ang tubig ay sumisimbolo sa mga tao at gayon din sa mga bansa sa Revelation 17
verse 15, at ang babae ay sumisimbolo sa iglesia. At ang isang araw ay sumisimbolo sa isang taon sa Numbers 14, verse 34, and Ezekiel chapter 4, verse 6. Lahat ng ito ay pinag-aralan ni William Miller. Kung paano i-interpret ang mga symbolisms base sa pagsagot ng banal na kasulatan, sapagkat ang basihan ng pagpapaliwanag ay yung banal na kasulatan. Ito yung stance ng mga sinaunang mga reformer. The Bible and Bible alone is the rule of our faith and practices. Ngayon titignan natin bakit kailangan natin pag-aralan ang mga propesiya. Sapagkat ito ay pinahalagahan nila William Miller noong unang panahon na inaakala nilang darating siya noong October 22, 1844 dahil ang lupa daw ay ito'y lilinisin ng Diyos. Sa prophetic timeline ng Diyos, Pastor Ray, makikita natin na ito ang naging basis ni William Miller sapagkat ang intindi niya, kung merong appointed time ang Diyos sa lahat ng mga bagay, ay meron din appointed time ang Diyos sa pagparito ng ating Panginoong Yesus. Kaya ito yung basis ng kanilang pag-aaral. So, pakibasa mo ang Galatia chapter 4, verse 4. Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Meron siyang tamang panahon, at the appointed time, ang anak ng tao ay isusugo niya at maipapanganak. Dito makikita din natin na mga propesiya na tinakda ng Diyos, katulad ng pagbibigay niya ng propesiya kay Abraham noon na ang kanyang lahi ay maghihirap sa loob ng 400 taon sa land of Egypt. At iprinopesiya din ng Numbers chapter 14 verse 34 na ang mga Israelites ay maglalakbay ng 40 taon sa ilang o kaya sa wilderness. Na ipropesiya din na ang 70 weeks prophecy, ito ay pagkakataon na ibinigay ng Diyos para sa mga Hudyo. Ito yung panahon na kinakailangang naipangaral ang salita ng Diyos sa mga Hudyo, na ito'y magpapasimula noong paglabas ng isang decree o batas na isinagawa para sa Jerusalem. Yung batas na sinulat ni King Artaxerxes, na ito naman mababasa, Pastor Ray. Gusto kong bigyan mo ng pansin ito sa Ezra chapter 7 verses 1 to 27. Masyadong mahaba yun, Pastor Ray. Pero okay na po yun kasi yung time natin, yung time frame, ito yun from 457 BC until that time. Ito yung 70 weeks prophecy. Na ang equivalent nito ay ito yung 490 years sa Daniel chapter 9 verse 24. Yun ang gusto kong basahin mo, Pastor Ray. Sa Daniel chapter 9 verse 24, ito yung panahon, mga kaibigan ko, na ang Diyos ay nagbigay ng pagkakataong maipangaral ang kanyang mga salita sa mga Hudyo. Na ito ay nagtapos noong AD 34. Okay? So pakibasa mo nga, Pastor Ray. 70 sanlinggo ang itinakda para sa iyong bayan at sa iyong banal na lungsod upang tapusin ang pagsuway, wakasan ang pagkakasala, gumawa ng pagtubos para sa kasamaan, dalhan ng walang hanggang katwiran, tatatakan ang pangitain at ang propesiya, at upang buhusan ng langis ang kabanal-banalan. Ito yung panahon, itidiretso mo sa 25, Pastor Ray, tapos i-interpret natin one by one. Kaya ito'y alamin at unawain na mula sa paglabas ng utos na panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesyas na pinuno ay 7 sanlinggo at 62 sanlinggo. Ito'y muling itatayo na may lansangan at kuta sumakatuwid ay sa mga panahon ng kaguluhan. Ito yung tinatawag na 7 days and 62 weeks. So ito yung panahon na kung saan ang Misaya ay pinahiran. Okay? Sa Daniel 9 verse 27. Then binabanggit din ito na ang pagpapasimula ng pagbilang ng 490 years ay magpapasimula sa panahon na isusulat ang batas
na muling itatatag ang Jerusalem Oo. at ang templo. At ito'y nangyari noong 457 BC sa magitan ni Haring Artaxerxes. Ngayon ay papansinin natin bakit napakahalaga ito sa atin. Patuloy mo sa Daniel chapter 9 verse 26 to 27, Pastor. Pagkalipas ng 62 linggo, ang Mesyas ay maihiwalay at mawawalan. At ang bayan ng pinunong darating ang wawasak sa lungsod at sa santuaryo. Ang wakas nito ay sa pamagitan ng baha at hanggang sa katapusan ay magkakaroon ng digmaan. Ang pagkasira ay itinakda na. At siya ay gagawa ng isang matibay na tipan sa marami sa loob ng 1 linggo at sa kalagitnaan ng 1 linggo ay kanyang patitigilin ang handog at ang alay. At sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay darating ang isang mangwawasak hanggang sa ang iniutos na wakas ay maibuhos sa mangwawasak. Yung AD 27, ito yung panahon na nabautismuhan si Jesus Christ. Okay? Yung AD 31 until AD 34, ito yung equivalent ng 7 years prophecy. At the middle of that week, the Messiah will be cut off. Kalagitnaan. Ito yung panahon na ang Messiah ay namatay. At patitigilin na niya yung pangkaraniwang ginagawa sa sanktuaryo na nag-ahahandog na mga handog na susunugin sapagkat si Kristo ang siyang handog na susunugin. Hindi na lang para sa kasalanan ng Israel, kundi ito ay para sa lahat ng mga makasalanang tao na tatanggap kay Kristo bilang personal nilang tagapagligtas. Imagine, my friend, napakabuti ang Diyos sa bansang Israel na doon mismo sa kanila na ipanganak ang Misaya. Ito yung unang propesiya na natupad na darating ang Mesyas sa kanilang kapanahunan. At inaantay naman natin yung pangalawang pagparito ng Misaya. At yun yung interpretasyon ni William Miller noong 1844 na darating daw sa pangalawang pagkakataon ang ating Panginoon. So, bakit po napakabuti ang Diyos until noong AD 34, binigyan sila ng pagkakataon na matay si Jesus Christ. Hindi nila inaccept as Messiah or tagapagligtas ang ating Panginoon, maging doon sa panahon na namatay na siya. From AD 31 until AD 34, binigyan pa rin sila ng pagkakataon na makapagsisi. Another extension yan hanggang nung panahon ng AD 70, yung total destruction or annihilation of the kingdom of Jerusalem. Napakabuti ang Diyos. Imagine that, 34 AD, in-extend pa niya hanggang 70 para at least mabigyan sila ng pagkakataon na tumanggap ng salita ng ating Panginoong Diyos. So, pagpapatuloy natin yung propesiya ng Daniel 8:14, Pastor Ray, na mula sa 557 hanggang 1844, ang equivalent niyan sa Daniel 8:14 ay 2,300 year days prophecy. So mapapansin natin yan na ito naman natapos yung pangangaral ng Ebanghelyo mula sa 457 BC until AD 34. Ito yung panahon na ipinapangaral ang Ebanghelyo sa bayan ng Diyos, ang kanyang lahi, ang bansang Israel. Then from AD 34 until 1844, ito naman yung panahon na ipinapangaral ang Ebanghelyo sa mga Hintil. At mapapansin natin noon na noong from AD 34 hanggang 538, talagang masalimuot na panahon yan. May mga digmaan na nangyari hanggang sa AD 70, hanggang yung mga Aryan Kingdom ay pinahirapan, noong 400 ADs and patuloy po yan. Then dito nagbigay ng decree si Justine, isang batas na talagang napakatindi na nagpasimula ng paghihirap ng Kristyanismo noong panahon na yan. Ito yung pinag-aralan natin nung nakaraan, na dito naman ay naging makapangyarihan ang mga Francis, nagkaroon ng French Revolution noong 538 until
98. Ito yung Dark Ages. Madilim na kasaysayan ng Iglesia Kristiyana noong unang panahon na talagang marami ang nagbuwis ng buhay, marami ang naging martir. And yet sa kanilang pagtatapat, katulad ni Jerome, ni John Huss, ni John Wycliffe, at marami pang iba na naging kabahagi sa pag-preserve ng salita ng Diyos. Hanggang sinabi dito na ang sugat ng hayop ay gumaling. Okay, gumaling. At nagpatuloy ito hanggang sa ating kapanahunan. Hanggang sa pagbabalik yan ng Panginoon, magpapatuloy ito. Yung hayop at saka yung larawan ng hayop ay nagpapatuloy sa ating kapanahunan na hindi pa rin itinuturo ang tamang katuruan ng salita ng Diyos. Na nangingibabaw pa rin yung tradisyon, kultura ng mga tao na hindi na nakabatay sa kanyang banal na salita. So, nakita natin sa ating timeline na ang Diyos ay mapagkakatiwalaan ang kanyang sinasabi. Okay? Nakita natin yung timeline na noong 1844, ito naman yung pasimula ng pre-Advent judgment. Mula doon sa holy place, ang ating Panginoong Hesus ay lumipat siya doon sa most holy place para ipagpatuloy ang paghatol sa sanlibutan. Napakabuti ang Panginoon Diyos sa pag-i-examine natin, pag-aaral natin sa mga propesiya, lalong-lalo na ang pinakamahabang propesiya sa banal na kasulatan. Oo. Na 2,300 days pero years ng sinabi mo. Na interpretasyon sa banal na kasulatan. At doon sa taong iyan na napakahaba, nakapaloob yung sinasabi na ni Pastor na 70 weeks na 490 years. Nakapaloob doon yung 1,260 years na pinag-aralan natin noon. Di ba? Lahat ng mga ito ay nakapaloob doon sa 2,300 days. At magtatapos yun doon, sinabi ni Pastor, napakaganda, sa 1844. Anong nangyari doon sa 1844? Yun yung pagkaalam ni William Miller na darating si Jesus. Darating si Jesus dahil sinabi niya, pagkatapos ng 2,360 days ay lilinisin ang santuario. Ang pagkaalam niya ng santuario ay ang lupa. Ang lupa. Hindi pala yun. Ano, Pastor? Hindi. Kundi, saan yun? Sa langit pala yun. Sa langit. Nililinisin ng Panginoon Diyos. Kagaya ng paglilinis noon ng yung santuario, nalilinisin yan ng isang taon. Day of Atonement. Oo. Kaya ito'y nangyari na ang alam ni William Miller ay darating sa October 22, 1844, hindi pala dumating. Hindi dumating. Yun naman ang panahon na namulat ang mga Kristiyano na may darating ang Panginoong Hesus at may nagpapatuloy na mga aral nito at hanggang dumating umusbong ang ating Iglesia. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon Diyos dahil dito sa pag-aaral na ito ay lumago ang salita ng Panginoon Diyos, lalong-lalo na ang pagbabahagi ng kanyang malapit ng pagdating. Kaya yung pagdating ng Panginoong Hesus na sinabi ni Pastor, literal, na ihula yan. Sa bandang huli darating siya. Kaya lang, hindi natin alam kung kailan, Pastor? Oo, Pastor. Kasi isang leksyon din yung 2,300 days, di ba? Oo. Nandoon na yung unang pagdating ng ating Panginoon eh. Kung ating titignan noon ng mga nag-aral noon, alam na nila yung panahon. Pero maski alam nila yung panahon, walang saysay kasi hindi naman sila nakapaghanda. Sino lang ang nakaalam? Yung mga mago, sila po yung mga hintil. Kasi sila ang nag-aral sa salita ng Panginoon. Nung ipanganak siya. Oo. Tama. Kaya wala palang saysay na malalaman ang panahon kasi nga ang tao, meron siyang tendency na kalimutan ito at baliwalain ito. Tama nga rin. Kasi kung halimbawa ay dumating ang Panginoon Diyos, Panginoong Hesus ng 1844, di sila lang yung naligtas doon sa banda roon. Paano ang mga narito? Ngayon, itong pagdating ng ating Panginoong Hesus ay sinabi mo kanina ay noong nakarang linggo na ibabalita ang balita ng kaligtasan at ebanghelyo sa lahat ng lupa, lahat ng tao sa lupa, lipi, lahat na naririto ay may pabalita para pagdating ng Panginoong Hesus ay mababalitaan lahat ng mga tao, makikita lahat ng mga tao ang kanyang pagdating. Kaya walang exempted. Mababalitaan lahat ng mga tao ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Magandang hula ito. Kaya lang,
Ang sinabi natin kanina na hindi gaganda ang ating panahon. Oo. Hindi ang tao ang sisira ng ating mundo, ang ating mga narito sa lupa, kundi ang kanyang pagdating ang sisira. Yeah. Hindi Yun ang tao. yun ang kawakasan ng sanlibutan. No, hindi nuclear bomb ang sisira ng ating sanlibutan, kundi Yeah. yung pagdating ng ating Panginoon ayon sa hula. Sa Oo. Biblia. Oo, ayon sa Biblia. Kaya purihin ang Panginoong Diyos sa napakagandang observations natin sa propesiya. Kung mga ito ay nangyayari, mga kaibigan, mga kapatid, maghanda tayo. Sapagkat ipinangako niya. Yan ay isang badya nagpapakita na ang salita ng Panginoong Diyos ay hindi pumapaltos. Siguradong sigurado ang kanyang ipinangako na kanyang pagdating. Maghanda lang tayo. Mahirap na kung alam natin ang kanyang pagdating. Kasi sabi mo, maghanda na ako sa ganito lang kasi hindi pa ganito pa ang dating niya. Pero kung hindi mo alam ang kanyang pagdating, laging handa ka dyan. Yeah. Oras-oras handa ka dyan. Yeah. Maging banal tayo. Hindi na natin ipopospon pa ang paggawa ng mabuti at pagiging banal at matuwid sa harapan ng Panginoong Diyos. Yung pagiging tapat, kundi araw-araw tapat tayo sa lahat ng mga desisyon upang ang Panginoong Diyos ay nalulugod sa atin at magiging banal tayo sapagkat ang kanyang salita ay nasa ating buhay. Ang pangatlo dito ay pagkatapos na ma-examine natin ang simpleng propesiya na ating sinabi sa magitan ni Pastor Abi ay evaluating our personal life naman. Suriin natin ang ating personal na buhay. Paliwanag sa atin ni Pastor Lowell kung ano ibig sabihin nito, Pastor Lowell. Oo, Pastor. Pero gusto ko lang liwanagin din na hindi po si William Miller ang founder ng Seventh-day Adventist. Kasi Hindi. Kasi ano pong nangyari noong 1844 na po yung kanyang grupo, na at three major subdivisions pong nangyari at saka yung tinatawag natin na pinakamaliit na grupo, Tama. sila nang patuloy na nag-aral ng salita at ang Seventh Adventist po ay lumitaw. It was founded in 1860s, early 1860s, in which patay na po noon si William Miller. Ngayon, ang tanong kasi ay, paano tayo mamumuhay? Yan, alam natin natukoy kanina, isa sa mga dahilan kung bakit po hindi binigay ng Panginoon ang date ng pagdating ng Panginoon kasi ang preparation ay lifetime. Hindi pwedeng mag-prepare tayo next year tayo ng Panginoon. Kulang po ang preparation because it is about spiritual preparation. Meron po tayong isang teksto na babasahin. Ito pong unang Tesalonica 5:2 hanggang 5. Sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinabi nila, kapayapaan at katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at walang makakatakas. Ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman upang sa araw na iyon ay mabigla kayong gaya sa magnanakaw. Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng liwanag at mga anak ng araw, tayo'y hindi sa gabi ni ng kadiliman man. Amen. Paano raw na hindi kagaya ng magnanakaw ang pagdating ng Panginoon, tayo ay maghanda. Ito po ang sabi. Kasi ang pagdating ng Panginoon ay like a thief sa mga hindi naghanda. Yeah. Pero sa mga naghahanda ay hindi. Kaya sabi dito sa verse 6, kaya nga huwag tayong matulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y mananatiling handa at magpapatino. Yun. Maganda. Itong pagtulog na ito, mga kapatid, ito ay spiritual na sinasabi dito. Kaya kapag na-discourage tayo sa pananampalataya, huwag po tayong ma-discourage sa ating kapwa-tao. Kasi ang nakaangkor po sa Panginoon yung ating pananampalataya. Kaya baka may mangyari pang mas masama. Kasi nga sinabi dito na na pasama ng pasama at sa panahon na tayo ay nag-backslide o nalamig ng pananampalataya, ay meron pong masamang mangyari sa atin, ay mawawalan po tayo ng pag-asa. Ang pangalawang teksto po ay titingnan po natin kung ano ngayon ang ating responsibilidad din sa ating kapwa-tao. Yan. Yeah. Ito po sa Matthew 24:14. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Yan. Ang kauli-huli ang palang senyal o palatandaan ng pagdating ng Panginoon ay yung paghayag ng ebanghelyo. Yan. Dito sa
24, marami pong mga tanda. Digmaan, earthquake, at iba pa. Pero ang mga tandang yon ay malapit na ang pagdating. Pero kapag ang pabalita ay nayag na sa lahat ng tao dito sa lupa, ay darating na ang ating Panginoon. Kaya dito sa 28, dito sa Matthew 28, dito po sa tinatawag natin na Great Commission text, 28, 19. 19. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Paano daw ma-assure ang presensya ng ating Panginoon sa atin? Sabi po ng teksto, kapag inihahayag pala natin ang magandang balita, Amen. kapag nag-instrumento pa tayo ng Ebanghelyo na nasa atin ang presensya ng ating Panginoon. Maraming salamat. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Kailangan tayo maghanda at suriin ang ating sarili sapagkat ito'y isang paraan para pag tayo nadatnan ng Panginoon Diyos ay laging handa. At ang magnanakaw ay hindi nagsasabing ako'y magnanakaw sa iyo bukas. Ay mahirap iyon. Kaya nga't maraming salamat na ang bawat isa sa atin ay nakapaghanda at ang kanyang pagdating ay biglaan kung ang bawat isa ay hindi nakahanda. At sabi dito ay ihayag natin. So ihayag natin, Pastor, ang kanyang salita. Hindi sapat yung ikaw ay nananalangin lang at nagbabasa. Kundi ito ay maghahayag ka, magsaksi ka ng banal na salita ng iyong karanasan sa ating Panginoong Diyos. At ang pagsasaksi ay pag-uumpisa ng pagdidisipulo. Maghanap ka ng ididisipulo na kasama mo punta sa langit na bayan. Kasi ang isang kapatid, kung iniisip mo ay sarili mo lang maligtas, ay hindi ikaw ang kanyang alagad. Kundi ang alagad ng Panginoong Diyos ay naghahanap ng kasama niyang maligtas. Pastor? Dahil bakit ko sinabing hindi sapat yung magbasa at manalangin lang? Kasi nang sinasabi kasi ng mga kumakanta, kasi ang kanta read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Yun ang alam ng mga kabataan ngayon at mga bata. Hindi yun sapat. Ang ituturo natin, Pastor, ito ang kanta. Read your Bible, pray every day, witness every day, and you go, grow, glow. And you go, grow, glow. And you go, grow, glow. Read your Bible, pray every day, witness every day, and you go, grow, glow. Hahayo ka, lalago ka, at liliwanag ka sa lugar na sa iyo para pagdating ng Panginoon Diyos. Bakit niya ginagawa ito? Para magiging kagaya tayo ng ating Panginoong Jesus. Ang kanyang attitude, ang kanyang ugali. Na pagpunta niya dito sa lupa, wala siyang ibang ginawa, kundi hanapin ang mga nawaglit at iligtas. Ibinigay niya ang buhay niya sa bawat isa. Sa iyo din. Kaya purihin ang Panginoon Diyos na ang kanyang pagliligtas ay hindi ka pakakawalan, kundi ang iyong parte lamang ay tanggapin siya. Magdesisyon ka. Kasi pag nagdesisyon ka na, pag-aari ka ng Panginoon Diyos at sa kabuhayan ang kanyang mga pangako na ating sinasabi dito. Kaya maraming salamat. Meron pa tayong idagdag. Nangyari yung great disappointment para masubukan yung spiritual na kalagayan ng Advent movement. Then at the same time, ma-extend sa kanila ang mercy ng ating Panginoong Diyos upang magpakumbaba at magsisi sa pagkakasala. Hindi perfect ang unawa ng lahat ng tao. Kaya mag-rely lang tayo sa banal na kasulatan na mayroon nga binasa kanina, Pastor Ray, na bilin sa bilin, utos sa utos, sa Isaiah 28 verses 9 and 10, yun ang basehan ng pag-aaral. Kaya kapag lihis na sa banal na kasulatan, ang pag-asa ay mailalayo sa atin. Kaya purihin ang Panginoon Diyos. Maraming salamat, kaibigan, sa ating programang pagsusubaybay sa inyo, oras ng pag-aaral, at pagpapalain ka ng ating Panginoon Diyos. Sa ating pagtatapos,
bago natin marinig si Pastor Abe sa kanyang panalangin, ay makakarinig tayo ng isang awitin. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang awitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon Diyos, kaibigan. Mahal ka ng aming Panginoong Yesus, kagaya ng pagmamahal namin sa iyo. Patuloy kang susubaybay sa programang Oras ng Pag-aaral.